Kamakailan lang ay ating ibinalita ang patungkol sa mga planong bilhin ng Philippine Army ngayong taon, katulad na lang ng mga land-based missile system gaya ng mga BrahMos anti-ship missile, ang mga self-propelled artillery katulad sa mga Atmos 2000 howitzers na gawa ng Elbit Systems ng bansang Israel, at ang mga anti-tank guided missile gaya na lang sa mga AT-1K Ray Bolt ng South Korea, at ang lahat ng ito ay para sa coastal defense ng Pilipinas. Kahit ng ibang sangay ng ating hukbong sandatahan ay nakapokus na rin sa coastal defense dahil na rin sa matinding banta na pinapakita ng China, at puro na rin mga missile system ang binibili ng Philippine Navy at Air Force na kung saan malaking halaga ang nilalaan ng gobyerno. At dahil nga sa nakapokus ng hukbong sandatahan sa China, hindi na masyadong napapansin ang sigalot sa kalupaan mismo ng Pilipinas, na kung saan ang pagbili ng mga protective equipment, katulad na lang ng mga Kevlar vest at mga helmet ay wala pa ding pondo, na dapat sana ay prioridad na bilhin ng ating gobyerno. At sa bagong masamang balita na ating nakalap, nalagasan ng 2 personnel ang Philippine Army matapos sinasabing tambangan ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front ang truck na lula ng ating mga sundalo sa Basilan na nagsasagawa lamang ng peacekeeping operation kasama ang United Nations. Hindi na tayo magsasabi ng mas maraming detalye dahil na rin sensitibo ang YouTube sa mga ganitong paksa, at sana'y mamulat ang mata ng ating gobyerno na pondohan ng husto ang AFP Modernization Program upang mabigay ang lahat ng kinakailangan ng ating mga sundalo. Walang proteksyon kapag truck lamang ang transportasyon ng Philippine Army, at dapat pang paramihin ang kanilang armored personnel carrier, katulad na lang ng mga Guarani na binili mula sa Brazil at Israel na in-order nila noong 2021. Original talagang plano ng Army na bumili ng nasa 114 na armored personnel carrier, ngunit dahil sa hindi rin napagbigyan ng malaking pondo, ay nasa 28 lang ang kanilang nabili, at kasalukuyang 5 pa lang ang na-deliver sa Pilipinas. Sa aking opinyon lamang, ay huwag nang dagdagan ang mga Guarani armored personnel carrier at hintayin na lang may deliver ang lahat, dahil sa noong 2021 pa in-order ang mga ito, at nasa 5 units pa lang ang dumating sa bansa, at kailangan na ito ng Philippine Army. Sa mga hindi nakakaalam, na-delay ang delivery nito sa ating bansa dahil na rin sa sinasabing human rights violation noong administrasyon ni Pangulong Duterte, kaya hindi pinayagan ng Germany na ipadala ito sa Pinas dahil ang ibang parte ng Guarani ay gawa ng Germany. Dapat nang mag-order ng ibang mga armored vehicle ang Philippine Army dahil maraming bansang nag-offer noon ng kanilang produkto, katulad na lang ng bansang Turkey na nag-offer ng kanilang Otokar Arma 6x6 Armored Combat Vehicle, at tinatayang nagkakahalaga ang bawat isa nito ng nasa 100 milyon pesos. Ang isa pang mas malakas na in-offer ng Turkey na kasalukuyan din nilang ginagamit ay ang mga Pars 3 Armored Combat Vehicle na mas makapalang armor at hindi kayang i-penetrate ng matataas na kalibre ng armas, kaya protektado ang ating mga sundalo dito. Ginawa ang Pars 3 ng FNSS Defense System na siya ring nag-offer noon sa Philippine Army ng mga Harimau medium tank sa isang proyekto ng Army noong Horizon 2 ng AFP Modernization Program, ngunit natalo ng Zebra light tank na offer ng bansang Israel. At ang panghuli sa pangunahing nag-o-offer sa Philippine Army ay ang Hanwha Defense ng South Korea na nag-offer ng kanilang Tigon 6x6 Armored Personnel Carrier na kasalukuyan din ginagamit sa ngayon ng katabing bansang Malaysia. Wala tayong masyadong impormasyon patungkol sa armored vehicle na ito, ngunit alam naman nating mahilig ang hukbong sandatahan sa mga South Korean made defense equipment, na kung saan halos lahat ng bagong proyekto ay sa kanila napunta, kaya hindi malabong bilhin ito ng Philippine Army. Sa ngayon, kahit saan sa ino-offer sa Philippine Army
ay ating tatanggapin dahil ang importante dito ay kayang makadeliver ng bawat kumpanya ng kanilang mga armored vehicles sa lalong madaling panahon upang maproteksyonan ng ating mga sundalo sa kanilang mga operasyon. Maliban sa mga armored vehicles, dapat ding dagdagan pa ang ating mga T-129 attack helicopter na gawa din ng bansang Turkey dahil nasa 6 na lang ang ating mga attack helicopter matapos iretiro ang mga Cobra helicopters ng Air Force. Sa lawak ng teritoryo ng Pilipinas at napakaraming mga iba't ibang grupo ng bandido sa bansa, ay kulang na kulang ang nasa 6 lang na attack helicopters at umaasa pa tayong daragdagan ito dahil nasubukan na rin naman ang kapabilidad ng mga T-129 sa iba't ibang operasyon ng Philippine Air Force. May kakayahan ang mga T-129 na magsagawa ng airstrike missions kahit sa gabi, kaya kahit anong oras ay kaya nitong suportahan ang Philippine Army kapag mayroong mga operasyon laban sa lokal na rebelde. Sa ngayon, kailangan lang talaga ng matinding suporta mula sa Philippine government upang makamit ang lahat ng ito dahil malaking parte talaga dito ang budget at sana'y mabigyan nila ng sapat na pondo ang ating hukbong senatahan.